may nagsasanla sa akin ng lupang sakahan. Ang tanong ko po, may karapatan ba ako sa ani kung sakali na maisangla sa akin? Yan ang katanungan po Mm. ni Karen. Siguro attorney depende 'no sa kanilang maging agreement, Depende. oo. Kasi puwede naman 'yun kasi puwede Yes. namang ang term ay sangla pero 'di ba depende sa mapag-usapan niyo kung ano nga ba ang kahihinatnan 'no. Na kasi siyempre Yes. ano, kung ano yung mapag-agrihan niyo, wala namang problema kung hindi labag sa Mm. batas, 'di ba 'yun ang magiging batas as between both parties 'no. Depende yan attorney Mm. kasi depende kung gaano kalaki ang sinasangla 'no, gaano ka-healthy yung lupang sakahan na sinasangla and so on and so Mm. forth. Kasi lalo na kung sakahan attorney 'no, kapag sa'yo ba isinangla, may karapatan ka bang hindi lang mag-ani, magtanim, ibenta, 'di ba? Mm. Mag-hire ng mga Mm. tao para magsaka diyan, 'di ba? So napakarami ng implications. So again, siguro yung nitty-gritties depende po sa mapag-agrihan niyo, as between Mm. both parties kung ano nga ba yung gusto niyong maging karapatan ng bawat isa. Puwede naman halimbawa attorney, hati tayo, 'di ba, hati tayo or Yes. 1/3 sa akin, whatever would be the agreement between the parties no attorney. Mm. Naku, lalo na kung Pero Attorney lupang Mimi, sakahan. mukhang ang sitwasyon dito, Attorney Mimi, parang, nangyari na sinangla lang yung lupa tapos merong nakatanim doon at that time na sinangla. So, Mhm. pagka gano'n ba, Attorney Mimi, 'di ba, ang pagkakaintindi ko kasi diyan, iba yung sa fruits tsaka iba do'n sa pagsangla nung lupa. Kung halimbawa at the time na Mm. sinangla siya tapos merong nakatanim doon at mag-aani na, yung ani na yun hindi unless katulad nga nung sinabi mo na nandun siya sa kasulatan, unless nakalagay doon yung pag-ani na yun dapat nandun pa rin siya sa nagpasangla. Tama ba yun? Sa Or nagpasangla. So meaning nagpasangla, oo, oo. oo. Kasi ako naman attorney kung ako yung sa akin Mm. isasanla, 'di ba, gugustuhin ko siya Mm. kung alam ko na may kikitain ako dun. Kasi kung ganun lang din siya, Mm. 'di ba, wala din akong mapapala, sabihin natin sasanla mo sa'kin, wala din akong magagawa sa property 'no. So parang, 'di Mm. ba, parang it makes sense din na gano'n yung maging agreement 'no, na Lahat. kung ano yung Yeah. aanhin or but again nga depende Mm. sa mapag-usapan ng mga parties 'no. Tsaka minsan yun nga yung sinasabi natin attorney 'di ba, hindi ang mago-govern sa agreement ng mga parties ay hindi kung ano yung tinawag mo dun, but kung ano yung nakalagay dun sa provisions ng inyong kontrata. So Mm. again, mainam po na magkaroon po kayo ng kasulatan, hindi po puwedeng lalo na kapagka it pertains to real property attorney 'no, kagaya nito lupa. Mm. Dapat Yes. talaga may kasulatan po, may kasulatan at malinaw po pag-usapan niyo, upuan niyo isa-isa, ano ba yung karapatan ng bawat isa 'no, doon Yes. sa lupang isasangla. So tanungin na po siguro ito, Yeah. hindi pa naman na-consummate yung contract attorney 'no, nagsasangla pa lang daw ng lupa. So maganda siguro linawin niyo na po sa kanya 'no, kasi kung ang intensyon niyo talaga ay, Mm. papayag lang akong isanla sa akin 'yan kung ako ay magkakaroon ng karapatan sa ani 'no. Kung Mm. hindi naman malaking bagay sa inyo yun, edi malinaw din po sa both parties para po hindi kayo magkaproblema later on at sabihin naman nung nagsanla sa inyo, "Eh, bakit niyo po binenta? Akin po 'yan, ako po ang nagtanim diyan." 'Di ba? So baka gano'n din naman yung Mm. expectation ng isa, "Sinasanla ko lang po sa inyo pero hindi ibig sabihin na sa inyo po yung ani." 'No? So mabuti po talagang Yes. upuan, pag-usapan. Yun po attorney, maghanap sila ng abogado na magda-draft po 'no, ng Mm. kontrata. Hindi naman po kailangan Importante sobrang yun. komplikado, oo. Pero at least yung etong mga ganitong terms 'no, dapat mapag-usapan at mapag-agrihan niyo pareho para hindi po magkaproblema later on, 'di ba? Kasi Tama po kung yun. medyo tsaka kung sakahan ng sinasanla attorney medyo mabigat-bigat 'yan, medyo baka matagal maitubos 'no, kung sakahan ang, Mm. isasanla attorney. So pag-usapan na po ng Yes. maigi at mm. Pag-usapan. At ilagay sa Ayun. kontrata at make sure po na kung kaya Tagalog po ang ating salita dun sa kontrata kung ano yung Yes. naiintindihan ng both parties. May mga ganun na Attorney Mimi na ano 'no, English pa rin ng English kahit na hindi naman yun yung Oo. salita nung parties. Kasi Anyway. crucial po na naiintindihan ng both parties kung ano po yung kanilang Yes.
ilalagdan kasi pipirmahan mo yan, 'di ba, usually. Yung iba nga, yung contract, which is Mm. I think a lot better, every page of the contract, 'di ba, dapat may signature. So, ang importante Mm. at hindi po ipinagbabawal na in Filipino or kung ano man yung dialect niyo attorney, Cebuano, 'di ba, Ilocano, Mm. whatever. Mm. Hindi po yan ipinagbabawal ha, hindi po required ng batas na dapat naka-English ang kontrata. Ang Yes. importante po at nire-require ng batas ay naiintindihan ng both parties yung nakalagay sa kontrata na kanila pong pinipirmahan.